Magandang araw sa aking mga manonood. Welcome to my channel, ang channel na tamang impormasyon lamang ang isi-share para sa inyo. Sa mga nagtatanong, paano nga ba mag-apply ng centenarian? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya panoorin mo ang video hanggang dulo upang iyong maintindihan. Para sa lahat ng senior citizens, noong February 26, 2024, ay naging batas ang RA 11982 or Expanding the Coverage of the Centenarian Act. Sa batas na ito, kung ang isang Filipino na naninirahan sa Pilipinas or naninirahan sa ibang bansa, siya ay makakatanggap ng cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 pesos kapag siya ay tumuntong na sa edad na 80 years old. Another 10,000 pesos sa edad na 85 years old. Another 10,000 pesos sa edad na 90 years old. And another 10,000 pesos sa edad na 95 years old. At pagdating naman ng 100 years old, siya naman ay makakatanggap ng cash gift na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Naintindihan niyo po ba? Halimbawa na lang, kung sa taon na ito, ikaw ay mag-80 years old, makakatanggap ka ng 10,000 pesos. At ang susunod mo naman na cash gift ay kapag ikaw ay tumuntong na sa 85 years old. Susunod ang 90 years old, 95 years old, at ang 100 years old. Paano naman makapag-avail ng centenarian benefits? Kapag kayo po ay pasok na sa qualifications for centenarian benefits, maaari po kayong lumapit sa inyong municipality sa inyong lugar or DSWD office para sa mga information at requirements na kakailanganin nila sa inyo. Maaari nyo na rin ihanda or dalhin nyo na din ang documents katulad ng birth certificate and ang inyong OSCA ID. Kapag wala naman kayong OSCA ID, any government ID ay maaari nyo na rin yang dalhin. Para naman sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa, maaari po kayong magbigay ng mga valid ID na nararapat na kinikilala ng bansang kanilang tinitirhan na na-verify ng Philippine Embassy. Ang mga dokumento ay isusumiti sa Commission on Filipinos Overseas or CFO sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs or DFA. Sa ngayon, marami na ring mga senior citizens ang nakapag-avail na ng centenarian benefits sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya't sa mga senior citizens na malapit ng pasok sa centenarian requirements, once na kayo ay pwede nang mag-apply na po agad kayo at huwag nyo nang patagalin pa. Ayun lamang po, sana ay naipaliwanag ko po sa inyo ng maayos ang Centenarian Act para sa ating mga senior citizen. Maaari nyo pong i-share itong video para marami pong senior citizen ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Centenarian Act. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all.